pagka fresh ang ibon, mas may chance dumulo yan kaysa dun sa mga mabibilis nung una, hindi natin namamalayan, nasunog na pala, and then yun, nagbubutas yung ating mga alaga. Magandang araw sa inyo mga kalapatids, maligayang pagbabalik dito sa ating munting tambayan, Chocobolop TV. Sa videong ito, samahan ninyo ako sapagkat sa araw na ito ihahanda natin yung ating mga alaga, particularly yung 3 ibon natin na panlipad, dahil sa araw na ito ng Biyernes, mamayang gabi, ito na yung basketing day para sa huling training, at ang kasunod na niyan ay yung derby proper o yung NDR proper. Napaka-importante ng pagkakataong ito para sa akin mga kalapatids, sapagkat dito ko madedetermine kung tama ba yung sistema na ibinibigay ko sa aking mga alaga, at dito rin ako babase kung ano yung mga adjustment pa na aking gagawin habang lumalayo yung kanilang liparan sa north. Ngayong huling training, Rosario, La Union, medyo malayo-layo na yan kung hindi ako nagkakamali, more or less 185 kilometers air distance. At kung titignan nyo sa mapa mga kalapatids, halos nangangalahati pa lang itong distansya na ito doon sa pinakadulong liliparin nila. So magsisilbing midtos na rin to sa ating mga ibon bago sila ma-introduce sa mas malayong distansya ng liparan na kanilang sasabakan. Kaya samahan ninyo ako ngayon mga kalapatids. Babalikan natin yung mga naging performance nila, titignan natin mabuti kung ano yung mga naging resulta, at mula doon gagawin natin yung kaukulang adjustment para matulungan yung ating mga alaga sa ginagawa nating pagpapalipad sa kanila. Kaya tutok lang dito sa ating munting tambayan. Kung ikaw na nanonood, hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, hit mo na ang notification bell para nang sa ganun updated ka sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Mag-aalas 10 na, 9:36 ng umaga. At bago natin ituloy yung ating kwentuhan, sige, pakawalan na natin itong ating mga alaga para makapag-unat-unat din yung ating mga ibon. Kung matatandaan ninyo mga kalapatids, yung huling liparan nila, mahigit 3 hours yung wing hours nila, lalo na si Zomba yung nahuli natin. Tinitignan ko din yung hours on wings nila. Mula dito, dinedetermine ko kung gaano katagal na pahinga ang ibibigay ko sa aking mga alaga. Nung huling pauwian nga ay lampas 3 hours, so ang binigay kong pahinga sa kanila ay 1 araw at kalahati, sapagkat sa bawat 2 oras na hour on wing or yung paglipad nila, ang katumbas nun para sa akin ay 1 araw na pahinga mga kalapatids. Parte pa rin kasi yan ng ginagawa nating sistema para matulungan natin yung ating mga alaga na ma-recover yung kanilang pangangatawan. Ayan, nagbabaan na sila mga kalapatids, napakabilis lang, di ba? Okay lang sa akin kahit hindi sila magbabad sa liparan o gumugol pa ng ilang oras. Pagka derby kasi mga kalapatids, ang pinaghahandaan ko na dyan, hindi na yung pagpapagpag sa ating mga alaga, kundi kung paano nila ma-maintain as much as possible yung pagiging fresh ng kanilang pangangatawan. So okay lang yan, tamang exercise lang sila, tas hahayaan na natin sila. So papasukin ko na to mga kalapatids dahil ayoko silang magtatatambay dito sa paligid ng ating kulungan. Tapos papakainin ko na din, tuloy natin yung ating kwentuhan. Medyo marami rin pa tayong pag-uusapan. At siguradong meron kayong makakukuhang idea, tips at kaalaman. Tutok lang mga kalapatids. Yan mga kalapatids, pumasok na at pinakain ko na yung ating mga alaga dito sa ating flyer slope. Matatanong nyo mga kalapatids na kanubi kung ilang oras ang itinagal ng liparan nila ngayong umaga. Naku, matatawa kayo mga kalapatids, sapagkat wala pa yatang 3 minuto yon. Mga maihinang nila lang. Para ilang ikot lang sila, tapos bumaba na yung ating mga alaga at nagsipasok na. Okay lang sa akin yon mga kalapatids na kanubi, sa puntong ito ng ginagawa nating pagtitraining sa kanila, dahil kapag lumalapit na ang derby mga kalapatids, ang pinaka-focus ko ay hindi na yung pagpagin yung ating mga alaga. Para sa akin, sapat na yung ginagawa nating training sa kanila dun sa track. And then minsan nga hindi na tayo talaga nagpapa-low fly sa sistemang ito, di ba mga kalapatids? Kaya lang natin sila pina-low fly sapagkat na-meet na nila yung 1 araw at kalahating pahinga. Kung mapapansin nyo mga kalapatids na kanubi, konting-konti lang yung binigay kong patuka sa kanila ngayon, dahil nga dinivide ko into 2 yung pagpapatuka natin sa kanila. 1 day 1 feed pa rin tayo, pero dahil nga may basketing ngayon at gusto nating matiyak na meron silang sapat na tubig sa tuwing araw ng basketing, hinahati natin yung pagpapatuka sa kanila para ma-encourage silang uminom ng maraming tubig sa umaga at ganun din sa hapon sa tuwing tayo ay magpapatuka. Yan mga kalapatids, umiinom na sila, nag-uunahan sila. So yun ang pinaka-purpose natin mga kalapatids na kanubi, kaya bakit pagka basketing 2 beses natin sila pinapatuka. Hindi tayo nag-overfeed mga kalapatid, sinusunod pa rin natin yung tamang ratio ng pagkain nila, yung tamang dami ng pagkain nila. Ang ginagawa lang natin, i-divide natin into 2 para ma-encourage silang uminom sa umaga, and then iinom din sila sa
hapon. Yung ating mga ibon, kapag kakulang sa tubig yan, maaaring dumapo yan at uminom sa kung saan saan. Paano na lang kung makainom sa palayan na may, alam nyo na, mga chemicals at fertilizer doon sa palayan, maaaring mapahamak yung ating mga alaga. At isa pa, makaka-apekto yun sa performance nila sa bilis dahil nga bababa pa sila para uminom. Kailangan talaga ng aking mga ibon yung maraming water para hindi sila ma-dehydrate, kasi yung ganyang sistema, mga kalapatids, nakakaubos din yan ng tubig sa kanilang katawan. Kaya ayan, ini-encourage ko silang uminom ng maraming tubig. Ngayon, balikan natin yung performance ng ating mga alaga sa mga nakaraang pauwian. Nung Puso-Rubio, Pangasinan, medyo ismasyan yun, mga kalapatids, at dahil doon bumagal yung ating mga alaga. Either dahil sa ulan o talagang nahirapan yung ating mga alaga, kaya ginawa natin, nag-adjust tayo nun. Ginawa nating 70% ratio, 70% carbohydrates, mga kalapatids. At nung sumunod na pauwian, season Pangasinan, maganda yung panahon nun, walang ulan, konti lang naman yung in-improve nila, mga kalapatids. Sa tingin ko, sa ganung kalayo, mga kalapatids, kahit hindi pa tayo mag-adjust o magdagdag ng fats sa kanilang katawan, siguro talagang nahirapan lang yung ating mga alaga sa Puso-Rubio dahil nga medyo ismasyan. Pero ngayong pagkakataong ito, Rosario, La Union, medyo malayo-layo na yan, kung hindi ako nagkakamali, 185 kilometers air distance. At in reference sa naging performance nila sa nakaraang pauwian, season Pangasinan, hindi na natin babaguhin yung ating adjustment sa pagkakataong ito. Titignan na lang natin kung mame-maintain nila yung ganong bilis, mga kalapatids, o mag-i-improve pa sila. Para pagdating ng first lap, alam na natin kung ano yung ating gagawing adjustment sa kanila. At dahil loading day ngayon, mga kalapatids, gaya ng ating laging ginagawa kapag may sampahan, binibigyan natin ng pagkakataon yung ating mga alaga na maligo, mag self bath para gumanda yung kanilang pakiramdam, ma-relax yung kanilang mga muscles, maging maganda yung kanilang kondisyon prior dun sa matinding liparan na kanilang gagawin. Usually prior dun sa pinakamalayong distansyang liliparin nila sa buong linggo, araw ng basketing, umaga pa lang, hinahayaan ko silang maligo para makondisyon yung ating mga alaga. Ma-relax yung kanilang mga pangangatawan, yung kanilang mga muscles, gumanda yung kanilang kondisyon. Kasama rin kasi yan sa grooming ng ating mga ibon, mga kalapatids. Pero pagka alam kong maulan, hindi ko na sila ginaganyan. Pagka alam ko lang na maganda yung panahon, diyan ko sila pinapaliguan ng ganyan. Ngayon paparating na, papalapit na ang derby, hindi ko na pinapagpag ng husto yung aking mga alaga. Kahit sa low fly, kung lumipad sila o hindi, okay lang sa akin. Kagaya kanina, 3 minuto lang ata yung nilipad nila. Palagay ko, okay naman na yung ating mga alaga base dun sa performance na kanilang pinapakita. Training sa pauwian, homing instinct, training sa bilis, training sa pagbe-breakaway. Ine-maintain ko na lang na maging fresh yung ating mga alaga dahil pagka fresh ang ibon, mas may chance dumulo yan, mga kalapatid. Hindi totoo yan. Kesa dun sa mga mabibilis nung una, and then hindi natin namamalayan, nasunog na pala, and then yun, nagbubutas yung ating mga alaga. Bola lang yan. So yun ang ating gagawin, susubukan nating magawa, bagamat hindi natin nasisiguro kung ano yung mga kahihinatnan ng ating mga alaga at kung makakarating ba tayo dun sa mga sumusunod na laps sa derby. Wala pa nga tayong pang entry. Ayun. So yun, mga kalapatids, ang punto ko, binibigyan ko na lang ng sapat na pahinga yung aking mga alaga. Sapat para maihanda silang ganap dun sa nalalapit nilang mga liparan. Hindi ko sinasabing ito ang pinakatamang sistema, mga kalapatids, na kanubi. Hindi ko rin sinasabing gayahin ninyo yung ginagawa ko. Ito lang ay para sa akin, mga kalapatids, ha. May kanya-kanya tayong pananaw at iba-iba ang sitwasyon natin at tayo mismo yung nakakaalam ng kalagayan at pangangailangan ng ating mga alaga. Ang sa akin lang ay bigyan ko kayo ng ibang perspective para kahit papaano ay magkaroon din kayo ng idea at kayo na bahala tumimbang kung ano ang inyong gagawing diskarte sa inyong mga alagang panglipad. So yan muna, mga kalapatids. Maraming salamat sa inyong pakikitambay, pakikipagkwentuhan dito sa ating munting channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, hit nyo na ang notification bell para sa mga ganitong kwentuhan na kapupulutan ng idea at kaalaman, updated kayo. Mag-like, comment, share kung nagustuhan mo ang video. At pakipollow ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na kapupulutan ng kaalaman. Paano, mga kalapatids? Abangan na tayo bukas. Tignan natin kung anong resulta nitong ating mga pinaggagawa. Hanggang sa muli! Paalam!